8-day Tokyo Guide, perfect for first-timers. Check nyo na rin, baka may mga hindi pa kayo napuntahan. Day 1, arrival. Ganda ng oras ng flight ko from Manila to Narita. Nakarating ako ng 11 a.m. Nag-Keisei Skyliner ako. Nasa Tokyo na ako ng 12 noon. Naglibot konti sa Ueno, then nag-check-in, sinecure ang Suica card and subway pass. Salitan ko ginagamit yan, lalo na pag JR Lines. Suica kasi yung pwede doon. I-marathon nyo na lang to mga Tokyo Guide ko dahil andyan lahat ng details. Quick recap lang talaga to. For day 1 din, nag-Shibuya na ako nung gabi. Umakyat na rin sa Shibuya Sky kung gusto mo. Day 2, gumising tayo ng maaga para sa Disney Sea or Disneyland na. Kung both afford mo, no problem. But for this 8-day trip, you can just choose one. Replace some activities na lang or magdagdag ka pa ng isang araw kung gusto mo ma-experience both. Binook ko lang yan sa Klook para secured ang aking ticket. Madami na rin akong Tokyo Disney Guide sa TikTok playlist. Day 3, let's explore Ueno, Asakusa, and Akihabara. Magpa-park, garden, museum ka muna sa umaga sa Ueno. Then, lunch ka sa may Asakusa. Andyan na ang Sensoji Temple. Maraming kainan na rin sa paligid at marami pang places to explore. Pwede mong isingit ang Tokyo Skytree kung hindi ka pa nag-Shibuya Sky. Then, diretso ka mag-Akihabara after if you want to check gadgets, any electronics, mga anime stuff, andyan yan. Day 4, underrated district to visit is Odaiba. Ubos ang isang araw mo dito. At dito na rin kasi yung Team Lab Planets. Take note na iba yung Team Lab Planets sa Team Lab Borderless. You can just choose one for this itinerary. Check nyo tong 15 things to do in Odaiba. Kulang isang araw dito kaya pili ka na lang ng mga trip mong gawin. Ang daming pwedeng gawin but don't forget to rest kasi ang hirap mag-enjoy at mag-appreciate ng paligid pagpagod. Kaya kung gusto nyo magbawas, bawasan nyo na lang. Day 5 para chill lang at para makapag Mount Fuji experience at Hakone ka. Pass muna sa DIY, sumama tayo sa tour. Nakaset na ang buong araw sa Klook for a Mount Fuji experience and more. Mas relaxing naman to. Ayan yung binukong tour. May video na rin ako about this. Solid yan. Day 6, explore Chokiji Market in the morning, food trip, seafood, and more. Luxury premium shopping naman sa Ginza by afternoon since malapit lang dito. If na-board ka sa Ginza or hindi mo feel mag-shopping, mag-Imperial Palace ka or sa Tokyo Station, pwede ka rin mag-Ikebukuro. Diretso ka na sa Shinjuku after nyan. Alam mo naman, marami na major spots dyan. Yung mga Godzilla Head, 3D billboard, nightlife at kung ano-ano pa. Day 7, pagod ka na, tulog ka na lang. Pero hindi, sayang ang trip. National Art Center muna kung gusto mo makita to. Pwede kang mag-Roppongi Hills, malapit lang dito. Or explore Harajuku for parks, shrines, Takashita Street para dyan sa mga thrift shops dyan. Pagpahapon na, mag-making of Harry Potter experience ka. Kahit hindi ka fan, ma-amaze at ma-enjoy mo pa rin tong experience. All the activities mentioned sa video na to ay nasa Klook. Hanapin nyo na lang, nakakapagod na screenshot isa-isa. Basta, ayan no, discount, tsaka save nyo na lang to or take note. Day 8. I suggest pumili ka ng flight na paggabi para masulit mo pa yung umaga. Free day mo na to. Any spot na gusto mong balikan or hindi mo napuntahan, sa shopping ka ba, basta at least 3 hours before your flight, nasa Narita Airport ka na. Mabilis lang naman na doon pagdating sa airport pero para sure lang agahan mo na. Madami pang pwedeng i-explore sa Tokyo but good starter pack na to for a Tokyo Japan experience.